Mapagpalang araw po, sa inyong lahat. Tapos na po ang selebrasyon ng mahal na araw. Kaya balik uli sa dati, ika nga. Ngayon, ang pinaka-highlight po ng selebrasyon ng mahal na araw ay ang kaligtasan. Taon-taon na lang, inaalahala po ng mga tao ang ginawa ng Panginoong Yesus. Sana hindi lang po pag-alaala, kundi tingin ninyo na talagang kasama kayo sa niligtas. Kasi napakahirap binabasa mo lang, inaalala mo lang. Pero di po ba? Dito po nakalagay sa Biblia, ang sabi po, ang title nito sa 1:19, ang pagkamatay ni Jesus. Dito po sa 1:19, 28, 29, at 30. Bago tayo papalahot, tayo muna'y panandaliang mananalangin sa Diyos upang hingin ang kanyang tulong. Panginoong Diyos, aming Ama na makapangyarihan sa lahat. Minsan pa, samahan mo kami ng aming pagbubulay ng iyong salita. Sa ng puso't isip upang kami po yung makinabang lahat. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Dito po sa 1:19-28, pagkatapos nito alam ni Jesus na naganap na ang lahat ng bagay. At bilang katuparan ng kasulatan ay sinabi niya, yan kasing kamatayan ni Jesus ay nakahula po yan. Nakahula na po sa lumang tipan niya. At nagkaroon ng katuparan sa bagong tipan. Nauuaw ako. Siyempre bilang kalagayan niya nasa ibabaw ng krus. Kasi nagkatawan tao po siya. Hindi po siya tao. Nagkatawan tao o naging tao. Naturalmente, kung ano nararamdaman ng tao, ay nararamdaman din niya. Kung ang tao po ay nauuaw, ganon din po siya sa panahon niya. Isipin nyo, nakapako siya sa krus, kamay at paha. Hindi na siya makababa. Naturalmente, makakaranas siya ng uhaw. Katirikan ng araw, ikaw ba naman, yung hindi ka naman nakapako mauuhaw ka rin gaano pa kaya si Jesus nakapako sa krus yan? O paano niya ibababa yung sarili niya samantalang magkabilang kamay, may pako, pati yung paa niya may pako. Yung paa. Kaya nasabi niya po ito, nauuaw ako. Sa 29, may isang mangkok doon na puno ng maasim na halak. Itinubog nila rito ang isang espongha. Ikinabit sa sanga ng isopo at idinihit sa kanyang bibig. 30. Nang masipsip ni Jesus ang alak, ay kanyang sinabi, naganap na. Iniyukayok niya ang kanyang ulo at nalubot ang kanyang hininga. It is finished. Nagawa na po ang kanyang misyon sa ibabaw ng lupa. Anong misyon niya? Yung kasalanan natin, akuin niya po ang lahat. Akuin niya po ang ating mga kasalanan, kaibigan. Alamin muna natin sa Biblia, bakit siya pinako sa krus? Bakit siya
Bakit nandito sa lupa? Siya, si Jesus. Alamin muna natin, ano ba sinabi niya sa kanyang ama sa langit bago siya nagpunta dito sa ibabaw ng lupa sa mundo natin. Ang sabi rito sa Hebreo chapter 10 verse 5, dahil diyan na si Kristo'y manahog sa sanlibutan, sinabi niya sa Diyos, ang mga hain at handog ng mga hayop ay hindi mo ibig, kaya tinihanda mo ang aking katawan upang maging ahin. 6. Hindi mo kinalugdan ang mga handog na susunugin at ang mga handog dahil sa kasalanan. 7. Kaya aking sinabi, narito ako, O Diyos, upang tugdin ng iyong kalooban ayon sa nasusulat sa kasulatan tungkol sa akin. 8. Sinabi muna niya, hindi mo inibig o kinalugdan ng mga hain at handog ng mga hayop, mga handog na susunugin at mga handog dahil sa kasalanan, bagamat ito'y hinihandog ayon sa kautusan. Sa kanya sinabi, narito ako upang tugdin ang iyong kalooban. Inalis ng Diyos ang unang handog at pinalitan ng handog ni Kristo. Yan. Meron pala silang pag-uusap ng Diyos sa langit. Sa langit ito kasi baka magkamali kayo. Ang Diyos at si Jesus po, pareho silang tagalangit. Hindi po tagalupa si Jesus. Sinugo lang dito sa lupa. Sinugo. Kagaya na sinabi niya sa 1:6:38. Tignan nga natin. Anong sabi niya? 6:38 ng 1. Ganito ang mababasa natin sa salita mismo ng ating Panginoong Jesucristo. Basahin po natin, sapagkat ako'y bumaba mula sa langit, yun, mula pala sa langit, hindi upang gawin ang kalooban ko, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. May nagsugo sa kanya dito sa lupa. Ang Diyos po yun. Yung kausap niya sa Mateo, sa Hebreo chapter 10. Nilahanan po siya ng katawan. Kasi po, hindi nagusto ang mga handog ng mga tao noon. Kahit alinsunod po sa batas ng paghahandog. Hindi na po kinalugdan ng Diyos, sinalis po ang unang handog, sabi ni Jesus, at ang pinalit ay ang handog ng kanyang anak na si Jesus. So maliwanag po ang Panginoong Yesus, tagalangit siya. Wala pong taong nakatira sa langit. Walang tao sa langit. Dito pa sa isang kasulatan, 3:13, tingnan natin. Walang umakyat sa langit, kundi ang bumaba mula sa langit. Napakaliwanag na pagkatagalog. Walang bumaba, sabi ng Panginoong Yesus, kundi yung umakyat sa langit. Walang bumaba sa langit, kundi ang walang umakyat sa langit, kundi ang bumaba mula sa langit. Sino yon? Si Jesus. Kung tawagin siya anak ng tao, title niya po yun. So dito po sa isang talata, meron pa tayong mababasa na kagaya nito.
13 ng 1. Alam ni Jesus na ibinigay na sa kanya ng Ama. Alam ni Jesus na ibinigay na sa kanya ng Ama ang buong kapangyarihan. Alam din niyang siya'y mula sa Diyos at babalik sa Diyos. Apo, babalik siya sa Diyos. Tagasa ng Diyos, Ama namin nasa langit ka. Maliwanag po ang ating Panginoong Yesus, tagalangit. Kaya po siya napunta rito, sinugo upang yandog siya sa kasalanan natin. Kasi hindi po pwedeng yandog ang isang tao, gaya natin mga tao. Kasi makasalanan tayo, dugo ni Jesus banal Siya'y banal. Yun ang kailangan yandog, yung dugong banal. Ano po? Kaya wag po kayong magkamali, Hindi po siya tagalupa. Kaya hindi po siya tao. Mga mababasa naman sa mga verses po yan Ewan ko naman bakit naman pinipilit tao daw. Pero magtao sa langit, kung tao siya, di lalabas ang kanyang ama ay tao rin gaya niya. Sige nga po, mga tuwirang kayo. Tayo, mga tao tayo, dahil ang magulang natin, ang tatay natin, nanay natin, ay tao. Nang magani mo sila, tayo naging bunga. Si Jesus po, wala namang asawa si Maria Bakit? Hindi pa sila nagkakaroon ng pagtatalik ni Jose Pinagbubuntis na siya Nagdadalang taon na si Maria, sabi sa Biblia. Pero ipagdadalang taon niya mula sa Espiritu Santo. Hindi dahil nagtalik po yung dalawa. Jose at Maria, hindi. Kasi sa kanila magpit po yung virginity. Kailangan after ng kasal ng mga Hudyo, at pag nagani mo sila, pinatutunayan ng lalaki kung birhen ang kanyang napakasalan sa pamamagitan ng yung dugong pumatak sa higahan nila. Yun po yung pagdiriwang ng mga lalaki na sila lang ang nakauna sa babae. Kaya nung malaman ni Jose na ito palang si Maria, bago niya pakasalan ay nasumpuan nagdadalang tao. Kaya sabi ni Jose, ay iwalayan ko na lang ito ng lihim, sabi niya. Kasi pag nalaman nila na yung pinakasalan niya, hindi na po pala virgin, papatay si Maria. Kaya ang gagawin niya, lihim niyang hiwalayan. Si mahal niya kasi si Maria, yun niyang mapahiya si Maria. Pero bago magawa yung plano na iwanan niya si Maria, nagpakita sa kanya sa panaginip ang anghel ng Panginoon at kinausap siya na huwag siyang mag-alalang pakasalan si Maria kasi ang dinadalang tao ay mula sa Espiritu Santo. So natuloy po yung kasal. Pero hindi na po pinag-usapan kung sino nagdadalang tao. Talaga nagdadalang tao naman talaga Pero mula sa Espiritu. So, yun po yung iniandog yung kawan na iniandog ng Diyos para kay Jesus. Yun po yung namatay yung katawan. Pero yung Espiritu ni Jesus, hindi po namamatay yun. Sabi naman yun mayroon bang Diyos na mamatay? Ito mga salitang kapilosopuan ng mga kampo ni Satanas Mayroon bang Diyos na nagugutom? Kung alipustahin nila si Jesus, ganun-ganun na lang Kung wala po tayong kasalanan, wala po tayong mababasang Jesus, tandaan nyo. Kaya may nakasulat na Jesus kasi nga may kasalanan tayo. Siya po yung tumubos. Dahil sa kanilang kayabangan,
kung ano sinasabi nila kay Jesus. Mga antikristo kasi ito eh. Kunwari, nagbabasa ng Biblia sa harap ng television, pero ang totoo, mga antikristo sila. Isipin mo, ang dami mong kinakalaban, si Jesus ang kinakalaban mo, yung anak ng Diyos na buhay. Ipipilit mo, tao yan, hindi naging Diyos kailanman. Sino kayo para sabihin niyo ganun sa Panginoong Yesus? Ang Panginoong Yesus, Diyos po siya sa pagiging anak ng Diyos. Tignan niyo po yung Pilipos. Meron lang akong babasahin. Chapter 2. Ang sabi po ay ganito. 5. Magpakababa kayo tulad ng kay Kristo Jesus. 6. Kahit na siya ay Diyos. Kita niyo. Sabi ni Pablo. Kahit siya ay Diyos, hindi siya nagpumilit na manatiling kapantay ng Diyos. Kasi po magkaiba yung ama at ang anak. Yung ama ay ama, ang anak ay anak. Pero sabi ni Pablo ay magpakababa kayo tulad ng kay Kristo Jesus. Kahit na siya'y Diyos. Diyos pala si Jesus kay Pablo. Kanya lang nakakatakot sa kanila. Binabasa yung mga sulat ni Pablo, pero kinakalaban naman nila si Apostol Pablo. Mahirap po yan. Mahirap yan. Naniniwala ka kay Pablo sa isang banda, hindi ka naman naniniwala kay Pablo. Parang yung Biblia ni George M. Lamsa, translation, version. Naniniwala sila kay George M. Lamsa. Sa isang banda, hindi sila naniniwala sa sulat ni George Lamsa. Pero pareho nilang ginagamit yung mga Biblia na yan. O ang sulat ni Pablo at sulat ni George M. Lamsa. Magulo sila eh. Wala tayong magawa. Kasi po, kampon nga sila ni Satan. Antikristo sila eh. At tinutukoy ko po dito ay ang Iglesia ni Cristo na itinatag ni Yumaong Felix Manalo Isagon. Ang totoong apelyido ni Felix Manalong patay, Isagon po, hindi Manalo. Yung Manalo sa kanyang ina. Pero ginagamit niya, kung mapapasin niyo, Felix Manalo. Nawala yung Isagon. Po, ayan. Antikristo po sila. Kaya si Yumaong Felix Manalo ang nagtayo o nagtatag ng kanyang simbahan. Kanyang simbahan. Maliwanag sa kanya ang simbahan na tinatawag nilang Iglesia ni Cristo. 1914. Ang masakit, ginagamit nila ang pangalan ni Kristo at sila daw ang iglesia. Paano nangyari yun? Hindi sila iglesia ni Kristo. Iglesia sila ni Felix Manalo kasi nga yung simbahan kanilang kinabibilangan ang nagtayo ay walang iba kundi si Yumahong Felix Manalo Isago. So balik tayo. Kaya po si Jesus ang tumubos ng ating kasalanan. Ang sabi niya sa ibabaw ng cross, it is finished. Nagawa na po ang tungkulin niya na inihandog po siya. Kaya sabi ni Juan sa 1:29, ganito po ang sabi ni Juan. Kinabukasan nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya. Sinabi niya, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Saan isinugo si Jesus? Sa sanlibutan. Tayo po yun pinagsubuhan. Kasi po tayo ay makasalanan tao.
Kaya ang misyon ni Jesus natapos po. Kaya sabi ko sana wag lang panuorin sa inyo ito. Tingnan niyo po yung pinakadiwa. Bakit merong namatay na Jesus ang pangalan? Yung iba kasi ginagawa nila ng manood tayo ng Passion of Christ o yung mga marami kasi napapanood sa YouTube. Wag, damayin niyo po ang ginawa ni Jesus sa krus. Tatandaan ninyo, hindi po tao si Jesus. Isinugo siya rito at nilahanan siyang katawan ng Diyos. Panguling talata. Kung wala siyang katawan, paano siya ipapako sa krus? Isipin niyo po yan. May papako mo ba si Jesus na walang katawan? Hindi. Kaya nga po, naglahan ng Diyos ng isang katawan sa Kanya. Dito po sa Hebreo, sa 2:14, yamang ang mga anak na tinutukoy niya ay tao, naging tao rin si Jesus na tulad nila, may laman at dugo. Kita nyo, ano ang tao? May laman at dugo. Tayo po yun. Binubuo tayo ng laman at dugo. Oh. Pero si Jesus, ang sabi dito, naging tao rin si Jesus tulad nila, may laman at dugo. Anong nakalagay? Naging tao. Kung tao ka pa ba, magiging ewan ko ang tao. Kaya nagkakaroon po ang mga antikrito na Iglesia ni Cristo na itinatag ni Yumao Felix Manalo Isagon. Sana kaibigan, meron kayo natutunan. It is finished, sabi ni Jesus. Anong dapat natin gawin? Panguli, napakasarap kasing bulahin ng salita ng Diyos. Ano po? Dito, after na mabasa natin to, isasara na natin. Unang Pedro 2:24-25. Sabi ni San Pedro, sa kanyang pagkamatay sa krus, dinala niya ang bigat ng ating mga kasalanan upang tuluyan nating iwan ang pagkakasala at mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Kayo'y gumaling sa pamamagitan ng kanyang mga sugat. 25. Sapagkat nagkawatak-watak kayo gaya ng mga tupang naligaw. Ngunit tinipon kayong muli ng pastol ng tagapangalaga ng inyong mga kaluluwa. Tinipon pastol ng kaluluwa. Diyos po yung pastol. Salamat po, ng Diyos sa turo mo sa amin. Salamat po, nakita mo pala kanayan upang bayaran ang aming atraso sa iyo. Kasalanan namin sa iyo. Pinadala mo po ang iyong nahanak si Jesus upang siya makusa at maging mamatay at muling darating. Salamat po sa kalan ng Jesus. Amen. Amen. It's good all the time. Kaibigan kay Jesus. In Christ alone. Thank you for watching. Bye-bye.